Lunes ngayon, grabe, Monday ngayon. Kumusta ang inyong weekend? Naging productive ba ang weekend natin? Sarap magpahinga, di ba? Sarap magtulog. Yung wala kang pakialam. Kahit na magkaroon pa ng kahit na bombahin pa ng Israel ang Iran, basta at sarap matulog. Ay nako, welcome po sa ating programa. Anong pangalan nito? Pampi, hindi ka nag-iisa. Parang hindi ayos ang aking hairdo ngayon. Hindi ayos ang hairdo ko. Bakit ganon? Anyway. Ito yung, produkto ng Sabado ko. Yan. Produkto ng Sabado. Wala akong makitang polo na na plain. Kasi di ba pag naka-Amerikana ka, hindi na maganda yung printed na ganyan. So kailangan plain. Wala akong makita. Ang labas ng kanilang mga samples ng polo, ganyan, parang patapos ng summer. Patapos ng summer, yun. Na para lang sa'yo. Anyway, samahan nyo kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito po sa 105.9 True FM. Nais kong pasalamatan nga pala yung aking anak-anakan, si Mina Ferrer na nagpasyal kanina sa Face to Face. At kasama yung pilgrim natin si Lilibet Pernesita. Magkasama sila na pumasyal sa Face to Face. Ang Lilibet hiyang-hiya talagang sumama dun sa audience. Kasi makikita sila sa television. Yung aking anak si Mina, ayaw niya talaga. Talagang doon lang siya sa likod ng camera. Oo. But they enjoyed it. They enjoyed. Nakita nila kung paano i-handle namin ang bawat situation sa face-to-face. Ang dami pong very interesting stories na abangan tayo sa face-to-face harapan sa Channel 5, no? In the meantime, tayo po ay napapakinggan sa 105.9 True FM sa Mega Manila, sa Davao ay 106.7, Cebu at Negros ay 101.9, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 True FM Dream Radio sa Ormoc at ang Tacloban po nakatutok sa 107.9 Caboses Radio. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television at sa Satellite. Channel 19 din po sa Satellite. Siyempre, huwag po ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Nandiyan ang YouTube channel at maging ang Facebook. Hanapin lamang po ang True Network PH at True Network PH. I-search lang po ninyo yan. Maya-maya, pagbabalik ko natin, abangan nyo rin ang bagong-bago nating episode sa ating Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love. Pero, siyempre, bago yan, ihahatid ho namin sa inyo ang mabuting balita to start today ng Panginoon sa araw na ito ng Lunes, 7 ng buwan ng Hulyo. Sa pagbabalik ng Dr. Love, narito si Fatima Soriano. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Napakaganda. Makulay ang pagkain pang spiritual, ang ebanghelyo sa araw na ito. Sa araw ng Lunes, 7 ng Hulyo, ang mabuting balita ng Panginoon ay matatagpuan sa 9 na kabanata ng ebanghelyo sangayon kay Mateo, talata 18 hanggang 26. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap. Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyong inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad.
Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ng laylayan ang kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahahawakan ko lamang ang kanyang damit. Gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay na pinunang pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang siya." At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumangon. Ang pangyaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing yun. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may crush sa'yo. Salamat, 8:45 sa unang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Ito ho ang bahagi ng ating programa na pinamagatang Pest to Pest here at the Dr. Love. Hango po ito sa programang Face-to-Face harapan na mapapanood po at sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang ito ang trio tagapayo, ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyong magpadala ng inyong komento, ng inyong opinyon, ng inyong mensahe, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito at panoorin po natin ang fresh episode na pinamagatang Salpukan ng Magbiyanan. Narito. Mayroon lang sanang patron ang mga biyanan. Siya na yun. Kaya lang, mayroon siyang mala-Hitler na manugang. Eto na po ang nagrereklamo. Marilyn, humarap ka na. Nanay Marilyn, ano po ang problema? Nireklamo ko po ang manugang kong ward break, maninira ng gamit, pati yung mga anak kong natutulog, nagigising sa ingay dahil lahat ng nahawakan niya binabato sa dingding. Binabato sa dingding. Bakit? Okay, war freak daw ang kanyang manugang. Bakit umiinom ba? Hindi naman po, nag-aaway sila ng anak ko. Nag-aaway sila ng asawa niya, anak mo. Doon sila nakatira sa iyo. Oho, Ngayon, gaano kalaki ang pamilya? Ilan ang anak? 8 po ang anak nila. 8! Tapos sa'yo pa nakikitira. Sa akin po nakatira, pero ang sinabi po niya, bulok ang bahay ko, pero saan po siya? Hanggang ngayon, nasa bahay ko. Oo, hindi, nagrereklamo pa. Nakikitira na lang, nagrereklamo pa. Ayun, naninira pa. Ano yung sinisira naman sa'yo? Mga gamit kong hiniram niya, hindi na naibalik kasi sira. Tulad ng? Tulad ng gamit sa pambahay, sinisira po niya. Bakit? Baka may topak? Baka may sira ang ulo? Ward freak po siya. Pag nag-aaway sila ng asawa niya, binabato po niya. Pero may mga hanap buhay na ba yung mga anak ninyo? Meron po. Meron naman. Itong manugang mong pasaway, Mayroon po. anong trabaho niya? Sa po siya, factory. Kinumpronta mo na yung manugang mo. Pinagsabihan ko na po siya, magpatingin siya sa doktor.
Oh. Kasi hindi na niya mapigilan yung galit niya. Kung ano pong mahawakan niya, binabato po niya. O, kita mo na? Hindi ba kasi hindi na normal? Kasi yung galit, lahat naman nagagalit. Pero ito araw-araw? Araw-araw po, madalas araw-araw. Ano naman nasabi ng anak mo? Ba't di niya masawa yung asawa niya? Sila pinagsasabihan naman po niya, yung talagang matapang po yung asawa niya. Mabuti hindi kayo sinasaktan. Umabot na po ng time na sasaktan niya ako, gumit na naman po yung anak ko. Gumit na lang yung anak mo. Ilang taon na ba itong manugang mo na ito? 30 years old. 30 years old. Ay, nako, ewan ko ba. Okay, so, alamin natin. Pasan ko ang daigdig, gaya naman ang pakiramdam kapag mag-isa at walang nakakaunawa ang inirereklamong manugang. Monica, humarap ka na. Ma, grabe! Ang sama ito! Wala nyo! Ano ba ito ba? Dalawa ba? Ano mo ba? Hanggang dito din mo! Ano ba? Sana nagkatulad na lang isang anak mo! Bakit lagi naman mo sa akin? Tumigil ka ka sa akin namin lagi! Kaya ako na-trigger, mama! Hindi mo muna ako tanungin siya, kaya kampihan mo siya ang kinuha. Hindi ko kinakampihan. Kasama ako lagi sa paningin mo! Yan ang tingin mo sa akin! Diba? Ang nagbubuhay na ako! Okay, sandali lang. Okay. Naku, nagkukwentuhan kami ni Monica dito. At hindi lang pala 8 ang kanyang anak. 10. Namatay yung dalawa. Namatay yung dalawa. Bakit namatay, Monica? Nagkaroon po yung pangatlo kong anak na, nailabas ko po siya, nagkaroon po siya ng pneumonia sepsis po. 3 months na po siya, tapos natubuhan. Yung pangwalo naman po, yun po yung ngayon lang, tapos kinabukasan namatay dahil nag-lock po yung singaw, nag-lock po yung ngalangal niya dahil may singaw. Naagapan naman po namin, kaso yung pagdala namin doon, infection niya, kumalat na po hanggang dito. Nagpatali ka na ba? Dapat po itatali, kaso nag-bleeding po ako dito sa last, Oh. yung January 2021 po ng 2024, kaya hindi po ako... Huwag mo nang dadagdagan itong 8. Yun na po. 1 taong gulang pa lang ang bunso mo. Lahat ba napapaaral? 6 po. Kasi po may PWD ako, 3 years old, tapos pang-siyam, tapos ito pong last. May PWD pa siya na anak. Oh. Tapos yung asawa mo, meron bang trabaho? Wala po. Yung po yung dahilan kung bakit nagbubunga nga ako. Galit na galit ako kasi nga po, pinupush ko na mag-apply. Tinulungan ko naman po siya maglakad ng requirements niya. Kasi nga po mahina siya magsalita, mahina sa diskarte. Lalo na pag magtatanong, kinagad ko naman po siya. Kapag inaaway ko na po siya na kulang yung ganito natin, kulang yung ganyan. Tapos pinala lang po kikita si mama, doon ako mag-ano na, ano ba yan na? Paano hindi ako magkita? Binadaon mo yung anak ko na nurid-nurid kasi hindi ka Kasi nag-aral, nga- may lang loob. Siyempre, sino magulang na hindi nagigitna sa anak niya? Dinadaw niya rin Dahil sarili ano niya, mo yung May. anak ko. Dinadaw niya yung sarili niya rin. At Anong tinutulungan gagawin naman ko? kayo. Wala akong magawang paraan. Ikaw, ang lalaki. Pero teka muna, tama yun, nanay, Huwag mong kukonsintihin yung anak mong batugan. Sa totoo lang. Nanay, marami akong kilala, walang pinag-aralan, pero marunong magbuhat. Nagbubuhat sa palengke. Di ba? Sa pier. Dami pwedeng gawin. Pag nilapit namin yan sa barangay, marunong naman siguro magwalis ng kalye yan. Tama ba ako? Huwag mo kukonsintin yung anak mo kasi 8 ang anak. Oh. Di ba siya nagtatrabaho, wala ka masasabi? Yun na nga lang. Aminado ka na masama ka magalit. Masama po talaga. Simula nung, sa panganay ko po, Oh. inamin ko po yun, nano ko po siya, nalaglag ko po siya dun sa terrace kasi nga po, may gusto kong kainin at hindi siya nakikinig. Puro siya kalapati noon. Ano? Ano Puro kalapati? kalapati. Nag-aalaga ng kalapati. Opo. May time nga nag-labor na ako, pumapalakpak pa siya yung kalapati niya. Pinapalakpakan niya kasi nga po mangingitlog din po. Inuna pa yung kalapati. Pero pag Baka siya po yung pinapalakpakan. Teka muna, sandali lang. Alam mo, okay lang magalit, pero kapag yung galit over, hindi rin magandang nakikita ng mga Opo. anak mo yun. Di ba? Opo, Miss Corinne. Tsaka nakikitira lang kayo. So bakit ganon? Tsaka matanda na siya. Hindi ba dapat hindi mo na yan sinasagot-sagot ng ganyan? Opo. Mihingi naman po ako sa kanya ng sorry. Tapos Hindi, huwag ka na mag-sorry. Sa akin, hindi uso sorry. Magbago ka. Di ba? Dapat ganun. Kasi pag puro galit yung laman ng bahay ninyo, hindi papasukin ng swerte. Tama ba? Tsaka alam mo ba yung postpartum depression? Yung postpartum depression, normal yan kasi nagkakaroon ng
pabago-bago ng hormone ng babae kapag nagbubuntis at nanganganak. Eh kung hindi mo alam yon, una may mga gamot para dyan, para mag-stable, no? Makikipag-usap ka kay Doc Camille kung paano yon. Para huminahon ka. Hindi naman yan forever. Ano yan? Temporary. Pansamantala. Para matulungan ka sa galit mo. Kailangan alam mo kung ano rin ang ginagawa mo. Kung hindi palala ng palala ang sitwasyon ninyong lahat. Ay, ilan na anong sinira mo na nagamit sa bahay? Yung tablet po niya na inago ko dun sa Tablet! asawa. Naku, napakabahal mo naman pumili ng sisirain. Di ba pwedeng mga ano na lang, kubiertos? Suklay. Saka po yung salamin niya. Alam nyo ba, na ayon sa NEDA, kailangan nila for a family of 10, 8 kids, 2 parents, ng mga 20,000 pesos a month. Eh yung kinikita ni Monica, kung 20,000 halimbawa for a family of 10, 645 pesos isang araw sa factory, kung kukumpletuhin niya ang Monday to Saturday, ay 14,000 lang. Eh marami pang kaltas. At hindi pa araw-araw pumapasok. Kasya ba yun? Yon, hindi kasya. Kaya kailangan, napakalaking tulong kung magtatrabaho ang anak nyo. Di ba? Oh. Kung makapagmura daw ay parang wala nang bukas. Yan ang reklamo from a raging sister-in-law. Eto na po ang kakampi ni Marlene. Marife, humarap ka na. Kapal na mukha mo! Mahiya ka! Akala mo wala akong ginawa tama sa'yo. Wala ka naman naiambot sa bahay. Alam nga lang ba, sigurado ka? Nung nanganganak ka, tinawag mo ako, tinatawag mo ka. Huwag ka magsasabi na wala akong inambot. Mga dapat ko naglalabay ako. Kapal ang mukha mo din. Mahiya ka lang. Kasama na yan. Anak ko sa akin. Maliit pa kayo. Kasama na kayo. Oy, parang ako patulong eh. Okay. Marife, bakit galit na galit ka? Parang may narinig ako na ikaw yung nagsusustento sa mga anak ni Ate Monica. Wala po lang sa akin siya lumalapit. Tapos ako pa minamasama niya pag hindi ko siya napapahiram. Kahit naman po sino magagalit, magkikimkim. Tapos sasabihin niya, pinapakialaman sila. Pag inaawat sila, susulera ang magulang ko. Oh, bakit hindi ba? Lalo Hindi talaga. Isa ka rin na, isa ka rin na. O, Talaga ba? Anong tingin niyo sa ginagawa Palagi ba siya humihingi sa'yo ng tulong? Madalas po, ultimo sa diaper, sa pagkain nila. Sa akin po yung inaasa. Balot ba hinihingi ko? Balot ba hinihingi ko? Parang tayong may pamilya, pero huwag mo iaasa sa akin. Tapos Eh, walang hindi mo trabaho ako kuya mo kasama. eh. Pag Walang hindi trabaho ka kuya mo. bibigyan, Kaya kahiya ka pinapalitan naman. ko din yun, Maripe. Pinapalitan Kapag hindi nakakapagbigay ka sa ano, Nakapagbigay kami pa masama, kasi hindi daw namin sila tinutulungan, hindi namin kasalanan kung marami kayong anak. Magkano utang niya sa'yo ngayon? Sa akin mo malaki na po. Kung tutuusin, ang utang niya higit na sa 1,000 ang utang niya sa Hindi, kaya nga, akin. magkano eh? Lista mo. 4,000 po yung utang niya sa akin, mahigit pa. pero hindi niyo ba naisip na kaya nagkakaganito si Ate Monica dahil din sa anak ni Ate Marlene, yung asawa niya? Sinabi nila na magpa-check up ako. Saka meron po bang may something na makakapagtrabaho na gasigaso ng anak? Kahit sino makakita, akala may something ka. Oy, Maripe, bago mo ako ganyanan. Maliit pa kayo, kasama ko na kayo. Kaya doon na lang ako nag-ano sa inyo. Yung paunti-unti lang na diaper. Hindi mo nga Susunod mo pa. O Monica, nakikita natin ang diferensya ng asawa mo, diferensya niya, pero yung diferensya mo, kailangan nakikita mo rin, ha? Oo, ha? Kasi hindi rin maganda yan para sa anak mo. Di ba? O eto naman, kung may kakampi si Marlene, may kakampi rin si Monica. Kahit may asawa si Monica, ay parang single mother daw ito. Walang maasahan. Kaya pinili niyang unawain na lang si Monica. Ayan, Nanay Adela, humarap ka na. Nanay, kaano-ano mo si Monica? Kapitbahay lang po. Ah, kapitbahay. O, ano naman ang nakita, ano naman ang obserbasyon mo? Ang kay Monica ma'am, naintindihan ko yung sitwasyon kasi ramdam ko din nung time na ako yung nasa patayuan niya. Naintindihan ko siya kasi dumadaan sa pagsubok. Maraming pagsubok ang pinagdadaanan niya kasi ma'am, imbes na kumampi yung nanay sa kanya, hindi.
Tuwing nag-aaway silang mag-asawa, nandyan lagi yung nanay na sumasabad sa kanilang dalawa. Dapat, kung problema ng mag-asawa lang ang mag-usap. Lalo na kasi may pinagdadaanan si Monica, naiintindihan ko yung sitwasyon niya kasi bagong panganak magtatrabaho at saka may time na mag-away sila, magpang-abot sila na sa tagaan. Sinasabihan ko naman po. Tagaan? Yes po. May tagaan? Muntik niyang initak yung asawa niya po. Monica, meron talaga tayong problema. Kasi kung humahawak ka pa ng pantaga, biro mo nakikita lahat yan ng anak mo. At pagkatapos, kung magkatuluyan, ikaw ay makukulong. Hindi ba? Kanina pa natin siya pinag-uusapan, Baka kanina pa siya nabubulunan. Andyan yung asawa eh. Andyan yung asawa. Ang may pinakamalaking responsibilidad sa mga anak nila ni Monica. Ang haligi dapat ng tahanan. Eto, nasa panig siya ng kanyang asawa, ha? Okay. Anong pangalan niya? Sis. So, gaano kayo kadalas mag-away ni Monica? Pag wala po akong naabot sa kanyang panggasto sa araw-araw, sa loob po ng isang linggo, siguro po 3 beses. Ano yung niraraket mo? Ano yung... Contraction, opo, extra, wala po permanenteng trabaho. Okay. Hindi ka Sa- nakatapos ang pag-aaral? Hindi po, Hanggang saan lang? grade 4. Grade 4. Oh my, 'di ba? Parang gusto ko ring sermonan na naman si Marlene. Bakit hindi mo itinuloy ang pag-aaral ng mga anak mo? Ako po, ma'am, hindi pa ako nagkulang. Kasi maagang nag-asawa yan dahil doon siya pumunta sa bahay namin. Hindi. Nanay, kasalanan mo. Ikaw yung nanay, pati yung ama. Kailangan, single parent ka. Ilan ang anak mo? 6. 6 single parent. Ay. Pero, libre ang paaral hanggang high school. Yung bumalik po yung nanay ko, malalaki na po kami dahil po umalis po yung nanay ko, nag-stay po ng trabaho. Doon po kami sa tatay ko. Bali yung tatay ko po, lasinggero, hindi po niya kami totaling nag-abay. Ay. Pero yung that time na po na bumalik po yung nanay ko, huli na po yung lahat kasi yung kuya ko po, binata na po nun. Kaya nga, nanay, mahirap ang buhay, Mahirap talaga ang buhay. Mahirap din namang manisi at saka manghusga. Pero ito kaya nga sabi natin, bago tayo mag-anak o bago tayo ma-inlove, kailangan pag-isipan na kung paano bubuhayin ng mga anak, paaaralin. Kasi responsibilidad natin lahat yun. Habang buhay po yun. Oo, nanay. Sis, malakas naman siguro ang katawan mo. Opo. Kung itatawid ka namin sa barangay, itatrabaho mo ba? Opo, Oo, hindi ba? opo, kahit ano po. Parang nasasakdal, Tapos, yung 4Ps, sa lahat ng mga anak ninyong nag-aaral, kailangan ninyong magsigasig at i-follow up ninyo. Hindi naman lalapit sa inyo yun. Kayo ang lumapit. Okay, Dr. Love, ano bang ibig sabihin doon sa family planning? Humayo kayo at magparami, ang sabi. Sa Tandaan natin Biblia. na noong mga panahon ang sabihin ng Diyos yun, kukunti pa lang ang tao. Kailangan may common sense tayo. Anong Tama. nangyayari ngayon, hindi na nagiging common ang sense? Tama. Diba, sis? Sis, nakasampu ka na. Alam mong kulang sa'yo? Kulang ka sa paligo ng tubig na malamig. Itong si Monica, may problema ka rin. Kahit na anong kalabit ng gawin ni sis sa'yo, kung hindi mo gusto, hindi kayo makakasampu. Sa simbahang Katoliko, I can only speak for the Catholic Church, hindi sumasang-ayon ang simbahang Katoliko sa anumang artificial method of family planning. Bakit? Kasi binibigyan kayo ng karapatan ng Diyos at ng simbahan na mamili at yung inyong kapangyarihan over yourself and your partner, ma-implement ninyo, ma-practice ninyo. Ano yung ginagawa natin? Natural control, no? Pinakamagandang paraan ng family planning, rosaryo.
Pag hinigiyang-giyang ka na, ano tuturuan kita, Monica? Humawak ka ng rosaryo. It takes about 15 minutes to finish one mystery. Pag kumalabit uli sa'yo, sabi mo, nasa second mystery pa lang ako, 4 na mystery yun. By the time matapos mo yung 4 na mystery ng rosaryo, tulog na yung kumag na yan. Sa inyong mag-asawa, hindi pwedeng kukuya-kuya-kuy lang tayo sa bahay. May 8 batang umaasa sa inyo. Kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming... Salamat, Ate Kuring. Thank you, Dr. Love. Alas 9:14, pangalawang bahagi ng ating programa. Tunghayan po natin ang reaksyon ng mga Dr. Lovers sa ating nakakainit ng ulo na episode ngayong gabi. Yung isang lalaki, si Sis, na hindi ko lang alam kung kasal sila o baka mag-live-in lang. Asawang tawag may 10 anak na ho, kaya lang walang regular na trabaho. Minsan contraction, pag mayroong contraction, di ba? Contraction worker. Kung walang magawang bahay siguro na pinapatayo, pumapalakpak. Ayun. Pag pumalakpak na gano'n, lumalapit ang kalapate. Ayan. Baka pag ganyan, kalapating mababa ang lipad na lumapit sa'yo, tinamaan ng magaling. Paano yan? 10 anak, walang regular na hanap buhay. Di ba? Kaya nagwawating-wating ang asawa nitong si Sis. Di ba? Si Joyce Agustin, sabi niya, 8 anak, pero batugan ng asawa. Nakakaaburid talaga yan. Hindi sa kinakampihan ko si Monica, pero nakakagalit nga talaga. Grade 4 Grade 4 ang natapos. Grade 4, hindi pa nagagabayan, walang sense of responsibility. Alam niyo, naaawa ako dun sa mga anak niyan. Yung mga bata nakakaawa. Paano lalaki ng may common sense ang mga bata kung ang ama hindi common ang sense? Sige. John Donor Lacandula, kahit kailan masama ang lumaban sa biyenan. Tandaan nyo yan. Kasi nga po, ang biyenan ay kinukonsider natin na magulang natin. Dahil magulang yan ng asawa natin, marapat lamang na igalang natin yung mga biyenan. Ngayon, kung talagang ayaw nyo sa ugali ng biyenan nyo, masama talaga ugali, ba't hindi kayo lumayas yun sa bahay ng biyenan nyo? Di ba? Umupa kayo ng titirhan nyo o tumira kayo sa ilalim ng tulay. Di ba? Pagkatapos, who knows, baka sa pagtira nyo sa ilalim ng tulay, makabenta kayo ng pares-pares overload. O di yayaman ka rin, di ba? Pwede kang tumakbong congressman. Kung titira ka sa Imbornal, pag lumabas yung ulo mo sa Imbornal at nakunan ka ng picture, maaaring mabigyan ka ng DSWD ng 80,000 at maging ambassador ka pa. Only in the Philippines. Maniwala kayo. Si Maria Carmina, sabi niya, kaya naman pala nagtatatalak si Monica dahil nga walang trabaho ang anak niyo, Nanay Marlene. Sabihin natin masakit sa tenga, pero may punto naman siguro si Monica para bungangaan ang anak niyo para magising sa katamaran. Di ang bungangaan niya, yung lalaki, si Sith. Di ba? Bakit yung biyanan ang bubungangaan? Bahay ng biyanan yon. Bakit hindi yung asawa mo ang bungangaan mo? Dapat sipain mo yung asawa mo di ba? Jenny Magno, nagulat ako. Akala ko may gera. Nang magharap ang magbiyanan, nagratratan sila. Agad-agad. Parang Armalite ang bunganga. Grabe. Siyempre, pangkaraniwan ako sabi niya sa face-to-face. Maniwala kayo. Si Eunice Pepito, sabi niya, Aling Marlene, baka pwede niyong i-push ang anak niyo na maghanap ng trabaho. Alam niyo, wag na siyang maghanap ng trabahong yung medyo may konting ginhawa. Kasi grade 4 ang natapos di ba? Merong trabahong makukuha po, pwedeng magwalis ng karsada.
Kung gusto mo kasi, pwede. Maraming paraan. Kung ayaw mo at batugan ka, maraming dahilan. Tin Cayetano, tama si Ate Kuring, malas ang bahay kung punong-puno ng negativity. Hindi talaga yan papasukin ng swerte. Super toxic environment yan, lalo na sa mga bata. Yun. Alam niyo, hindi swerte hinahanap natin. Biyaya ng Diyos. Paano papasok ang biyaya ng Diyos? Pagdilat pa lang ng mata niyo sa umaga, hindi pa kayo nagkakape, nagmumura na kayo. Oh, Dr. Love. Si Floserfida Gonzalez, sabi niya, Monica, hindi naman sa pangingialam. Pero, ba't ka naman nagpaanak ng marami sa asawa mo? O nga, no? Magandang tanong. Kasi kung hindi mo gusto, miski paanong gawin ng asawa mo, ipitin mo lang yung 2 hita mo, walang mangyayari. Di ba? Pumayag ka eh. Gusto mo rin. Alam mo naman na hindi stable ang trabaho. Di ba? Aling Marlene, dapat kayo rin ginagabayan nyo ang anak nyo. Hindi pwedeng konsintihin yung ganyan. Matatanto. Nakaw, talaga naman, buhay nating Pilipino. Naghihirap na nga tayo, wala pa tayong Diyos sa buhay natin. Okay, mga nag-text sa atin si Lori Feria Flores ng Pasay City. Buwabati na magandang gabi and happy listening. Lance Abilion, happy Monday po sa lahat. Tamang tunghay muna, kinig at nood tonight from Sampaloc, Manila. Si Roberto Ignacio, magandang balita po, Brother June. Natanggap na po ako sa trabaho kanina bilang guro ng high school sa pribadong paaralan na inaplayan ko. Wow, congratulations! Si Roberto Ignacio isang bagong guro ngayon. Pakitugtog naman yung kantang The End by Earl Grant para kay Majesty Brieva kasi mamamaalam na siya sa akin bilang BFF at crush. Nagpapaalam na. Hindi na akong crush mo, ha? Kaya the end na tayo, ha? Okay. Francis Anthony Gador. Bukas po yung closing ng pilgrimage season sa Antipolo na merong Thanksgiving concert at fireworks display sa may Antipolo Cathedral. Yan, listening from Antipolo City. Viva la Virgen de Antipolo! Kay Baldwin, Francis Anthony Gador, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Shout out tayo kay Alani Hunco ng Kuwait, Cipriano Paragas. Shout out June Paragas, Catriona Faye Paragas from Barangay Sagkahan, Carigara, Leyte. Wow, malayo yan, no? Maraming salamat po sa inyo. June Paragas and Catriona Faye Paragas. Lilian Panaligan Buen, ang ating always watching from your senior avid fan sa Parañaque City. Yek Lopena and Riza Templadong Kape ng San Pedro Laguna. Magandang gabi. Magandang pinagpala at mainit na gabi kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Josephine Morales, Chato Sakluti, good evening. Jing Ventura, Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, nagpapacheck ng attendance. Evelyn Fortunado, good evening Dr. Love. Sa lahat ng listeners po, watching from Real, Quezon. Si Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City, Leyte, Dr. Love, pabati po ako. Kumakain ang ulam ko, kinilaw na isda. Yung hilaw pa na isda, tapos nilagyan ng suka, siling labuyo at kamatis at saka luya. Kain po tayo. Masarap ang ulam natin. Kinilaw na isda, masarap siya. Anong isda ang po pwedeng ikilaw? Anong isda ang pwedeng gawing ikilaw? Tuna, pwede yung tuna. No? Pero medyo may kamahalan ng tuna. Ha? Parang salmon. Bluefin tuna, yellowfin tuna, di ba? Salmon. Yung mas cheap ng konti, mas mura-mura. Bangus, pwedeng kilawin ng bangus. Talaga, hindi ba malansa yun? Tsaka matinik, ano?
Oo, pero alam ko meron sa mga probinsya, kinikilaw. Bubuhusan lang ng suka. May kalamansi, may suka, may kamatis, sibuyas, luya para mawala ang lansa, tsaka sili. Yun, di ba? Okay, batiin natin si Shari Picho ng Seattle, Washington. At magandang gabi at happy birthday to Justin of the Pinoy Pop Group of SB19. Buhat kay Ralph Richie Juan. At buhat naman sa Tokyo, Japan. Batiin natin na nagdiwang ng kanyang kaarawan, Andrea Dia Enomoto. Happy birthday! Paano sinasabi ang maligayang kaarawan ng Hapon? Happy birthday. Sa Hapon, paano binabati ng Hapon ng maligayang kaarawan ang kanyang asawa? Hindi nyo alam, wala. Ang alam nila, arigato gozaimasu, mga ganyan. Binabati ng mga Hapon ang kanilang asawa, kagaya ni Andrea Enomoto na nagdiwang ng kanyang kaarawan, ang kanyang pagbati sa salitang Hapon ay ganito. Marigaya kaarawan sa iyo. Marigaya kaarawan sa iyo. Happy birthday! Totoo ba ito? Tinatype mo? Totoo ba ito, Jake? Otanji Biome Deto. Happy birthday! Okay, ito mo. Haberday yan. Otanjo Biome Deto. Yan. Pero mas maganda yung Marigaya kaarawan sa iyo. Yan. Babalik ko tayo. Oras natin, alas 9:25 ng gabi. Alas 9:34 ang tumpak na oras. Ating pong tunghayan ang ating liham kasaysayan. Ito po ay mula sa post ni Ms. Patuti sa Threads. At narito ang kanyang kasaysayan. Naghiwalay na kami ng asawa ko, pero we're still living under the same roof. Sobrang nakaka-drain talaga kapag ang lalaki walang emotional intelligence. And guess what? Kung kailan kami naghiwalay, tsaka ako nag-bloom. He also got depressed. At nasira talaga ang mental health niya. Super naging emotional siya. At doon niya naramdaman lahat ng mga naramdaman ko noon. Kung kailan kami nagkahiwalay, at saka ako naalagaan ng tama every day. He's proving himself, grabe talaga ang character development. He's always saying na naiintindihan ko na lahat at talagang sobrang hirap pala talaga ang pinagdaanan mo. Alam ko na lahat ang pagkakamali ko. Alam ko na kung paano kita aalagaan ng tama. Hayaan mo kung alagaan ka pa rin kahit hiwalay na tayo. Kaya don't settle sa taong hindi marunong magbago at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Bata pa lang, depressed na ako and talagang may trauma ako. Sa 10 years naming relasyon, talagang mahal niya ako pero walang emotional support. Pero nung siya na ang naka-experience ng depression and anxiety, talagang bumawi. Sabihin niyo kung harsh, pero itong naisip kong way para talagang magbago siya. Nakakatakot at nakakapagod, pero magiging toxic lang kami pareho if hindi mag-grow. Biruin mo, every night akong umiiyak dahil sa depression. Pero hindi niya pa talaga ako naintindihan that time. Akala niya, iyak lang ako ng iyak. Magkasama kami sa isang bahay, pero parang housemate lang. Pero nung naghiwalay kami, tsaka lang talaga naging bahay yung bahay namin. Good thing na marunong siyang mag-learn. Workaholic din siya dati. Pero ngayon, nakontrol na niya at may quality time na kami. Nakakatuwa lang kasi kahit masakit yung naging way, at least magiging maayos na ang buhay mag-asawa namin.
Ito po ay isang kasaysayan ng buhay mula sa post ni Ms. Patuti sa Threads. Paliwanag niyo lang sa akin, Jake, gulong-gulo ang buhay ko. Dito sa unang paragraph ng kanyang storya. Ang sabi niya, naghiwalay na kami ng asawa ko. Na, gusto kong paniwalaan na kasal sila. Asawa di ba? Tandaan natin, kung kayo po ay hindi kasal at nagli-live-in lang, hindi po asawa yan. Nagbabahay-bahayan lang kayo. And since ginamit niyang word ay asawa, gusto kong paniwalaan na sila ay kasal. Naghiwalay na kami ng asawa ko. Pero, we're still living under the same roof. Sobrang nakaka-drain talaga kapag ang lalaki walang emotional intelligence. Ano ba yung emotional intelligence? Walang emosyon. Di ba? Hindi compassionate. Hindi compassionate. Pero paano kayo walang empathy, no? Pero paano kayo naghiwalay kung nakatira pa rin kayo sa isang bubong? Hindi kayo magkahiwalay. Hindi lang kayo nagtatabi pagtulog. Baka hindi ko alam po paanong setup. Kasi kung ako'y kasal at sasabihin kong hihiwalay ako sa asawa ko, ayoko makita yung mukha ng asawa ko. Para magkaroon ng pagbabagong kapaligiran ko. It's either for worse, for better, or for worse. Di ba? Pag hiwalay, talagang hiwalay. Hindi yung hiwalay lang, magkaiba lang kayo ng tinutulugan. Hindi ganun ang ginugulo niyo yung buhay niyo eh. Ito'y indikasyon lamang na sa isang pagsasama ng mag-asawa, kailangan ng komunikasyon. Kasi hindi po pwedeng manghula palagi. Sa aming mga lalaki, may mga lalaking hindi demonstrative kagaya ko. Hindi ako demonstrative. Kasi iyan ang nakalakihan ko sa tatay ko. Na when he died at 92, my mother died at 90. Pareho sila ng birthday. Hindi namin nadinig sa tatay ko yung sabihin ng nanay ko ng I love you or mahal kita. Walang ganoon. Ang nanay ko hindi rin nagsasabi ng love you, love, walang ganoon. Yung mga matanda nung araw, hindi ganoon, hindi demonstrative. Inabot ko yung generation na yon. Kaya ako, hindi rin ako demonstrative. Hindi ako palayakap sa asawa ko. Mas palayakap pa nga ako sa kaibigan kong babae. Pero, mafe-feel mo yung pagmamahal, yung compassion. Yung nanay ko, hindi nagsasabi sa tatay ko na mahal kita, I love you, love, be. Walang ganon. Pero yung nanay ko, bigyan mo ng isang hopyang hapon na ganon. Hahatiin niya yung hopyang hapon na yon. Yung kalahati, kakainin niya. Yung kalahati, babalutin niya sa dyaryo. Ilalagay niya sa bulsa ng kanyang duster. Hihintayin niya ang tatay ko na umuwi. Pag umuwi ang tatay ko ng hapon, ibibigay niya yung kalahati ng hopyang hapon na kinain niya. Yun ang paraan nila ng pagpaparamdam ng pag-ibig, pagmamahal. So, what is important here? What's important is communication. May pag-uusap. At ang pasensya na kayo ho. Kasi, sino pang gagawin ko example kundi yung mga magulang ko. Alam nyo kami, ang pamilya namin ay 8 kaming magkakapatid. Kami ho ay natutulog sa iisang banig. Isang banig na nasasakupan ng isang malaking kulambo. 8 kami magkakapatid. Kung kumain kami sa isang papag,
merong tabo ng motor oil na may tubig. Hinawa ng kamay namin yon. Pinaghinawan ko ng kamay, papasahin sa ibang mga kapatid ko bago kami kumain. Ganon. Ganon ang pamilya namin. Ang nanay ko at ang tatay ko, mayroon silang kasunduang mag-asawa na hindi nila papayagang lumubog o sikatan ng araw nang hindi sila nag-uusap sa problema nila. That's why sometimes at 2 o'clock in the morning, gusto kong batukan yung dalawang magulang ko. Why? Magkakatabi kami dun sa banig eh. Hindi ka makatulog kasi nag-uusap yung dalawa. Minsan nagsisinghalan yung dalawa. Bakit? Pinag-uusapan yung hindi nila napagkasunduan. So bago sumikat ang araw, friends na sila. Yan, communication. Hindi kinakailangan maghiwalay kayo ng tulugan. Hindi magandang ehemplo sa mga anak na kapag nagtampo si misis sa kanyang asawa, matutulog sa kabilang kwarto. Hindi ganun sa amin. Ewan ko sa inyo. Pero sa amin hindi ganun. Miski anong hindi namin mapagkasunduan na mag-asawa, matutulog kami sa iisang kama. Pwede siguro magkatalikod, walang usapan, magkatalikod. Pero sa umaga, pagising, magkasabay kaming kakain ng almusal. O pagkatapos, wala na yun. Wala na yung samaan ng loob na yan. Kasi dito, nakita ko lang ang kababawan. Naghahanap ng quote-and-unquote emotional intelligence itong si Miss Patuti. Empathy. Yon. Siguro ang asawa niya katulad ni Jun Banaag na wala lang, hindi expressive. Hindi expressive. Pero totoo yung sinasabi niya, lalo sa isang babae, mahalaga sa isang babae, yung pag malungkot siya, nandun ka sa tabi niya kahit hawakan mo lang yung kamay niya. Ginagawa ko yun. No? Or, yakapin mo lang siya. Wala nang usapan. No? Minsan yung mga ganong bagay, mas effective nararamdaman kaysa dun sa dakdakan ng dakdak kung anong pinagsasabi mo, wala naman sa puso mo. Di ba? So, siguro si Miss Patuti, ang hinahanap lang niya, yung empathy. No? At ito, naibigay nung asawa niya, na-realize nung kanyang asawa, nung naghiwalay sila ng tulugan. Pero po pwedeng hindi na kailangan maghiwalay ng tulugan. Kasi po pwedeng komunikasyon lang. Pwedeng pag-usapan nyo lang. Sana mag-iwan sa atin ito ng aral, ha? Na ang mag-asawa po, walang perfectong pagsasama ng mag-asawa. Lahat yan, merong problema. At ang mag-asawa, ina-address ang problema para magtagal ang relasyon. Hindi po solusyon yung maghiwalay kayo ng tulugan at sasabihin yung naghiwalay na kayo sa iisang bubong. Niloloko nyo lang ang sarili nyo. Niloloko nyo lang ang sarili nyo. Kung may problema, pag-usapan. Kung meron kang gustong sabihin sa asawa mo, huwag mong bayaang hulaan niya. Sabihin mo sa kanya kung anong gusto mo. Sana'y natulungan tayo ng kasaysayang ito sa programang Dr. Love.